Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito para sa iyo to kaagapay. Ikaw ay Diyos from Papuri 21. Purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may temang The Godly Mission. Narinig na ba ninyo ang kasabihang ito? A chain is only as strong as its weakest link. Ang kadena ay kasing lakas lamang ng pinakamahinang kawing nito. Tayong mga Kristiyano ay pinag-ugnay-ugnay ng Diyos na parang kadena niya upang abutin ang mga taong malayo pa kay Kristo. Ang bawat Kristiyano ay nagsisilbing isang kawing o link sa kadenang iyan. At kung may isang kawing na mahina, mapapatid ang kadena at hindi maaabot ang mga taong nasa panganib. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating palakasin ang bawat isa bilang mga kamanggagawa na sama-samang naglilingkod sa Diyos upang matupad ang dakilang habilin or Great Commission. Sa Romans chapter 15 ay makikita natin ang halimbawa ng Panginoong Hesus at ni Apostol Pablo kung paano natin dapat palakasin ang bawat isa upang tayo ay sama-samang makapaglingkod sa Panginoon ng mabisa at mabunga. Pag-aralan natin kaagapay ang halimbawa ni Kristo. Ano ang dapat maging damdamin natin at anong aksyon ang ating gagawin patungkol sa mga mahihinang kapatid, yung mga kapos sa kaalaman at karanasan sa buhay Kristiyano. Romans chapter 15 verses 1 and 2, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. Sa Tagalog, kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan tungo sa ikatitibay niya. Kaagapay, kadalasan sa karaniwang buhay, ano ang damdamin ng mga malakas tungkol sa mga mahihina? Halimbawa sa larangan ng laro or sports. Sa basketball, halimbawa, kung ang kasama mo sa iyong team ay mahina, ano ang maaari mong maging damdamin para sa kanya? Maaring maiinis ka sa mahinang kasama mo sa team, lalo na kung siya ay naging dahilan ng inyong pagkatalo. O dili kaya'y makakaramdam ka ng pagkainip sa isip-isip mo at sinasabi mo sa iyong sarili kay bagal-bagal mo namang matuto. Maaring pagtatawanan mo na lang o tutuyain ang mahinang kasama mo, pero hindi mo rin maiiwasan ang magalit. Kung lagi kayong talo dahil sa kahinaan at kabagalan ng iyong kasama, mauubos ang iyong pasensya at magagalit ka na. At sa huli, kung parang hindi bumubuti ang laro ng iyong kasama, pababayaan mo na lang siya. Ibabangko at wag nang paglaruin o kaya'y tanggalin na sa team. Ang mga damdaming ganyan sa larangan ng sports ay makikita rin natin sa loob ng iglesia o simbahan. Tayo mga Kristiyano ay katulad sa isang team
At ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang papel sa team na yan. Tayo ay nakaharap sa labanan o paligsahan, mabigat at mahusay ang ating kalaban. Kailangan ang bawat miyembro ng ating team ay dapat maglaro ng mahusay. Pero kung may mga mahihinang miyembro sa ating team, matutokso tayong magkaroon ng mga damdamin tulad sa sports. Maiinis tayo, maiinip tayo, pagtatawanan natin ang mga mahihinang miyembro at sa huli magagalit tayo at pababayaan na lang natin ang mahinang miyembro natin. Pero hindi ganyan ang naging damdamin ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Roma Kabanatang 15 sa mga talatang 3, 5 at 6, basahin natin. Sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang mga pag-alipusta ng mga umaalipusta sa iyo ay nahulog sa akin. Sa mga talatang 5 at 6, ngayon ipagkaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang dapat maging damdamin natin sa isa't isa, lalo sa mga mahihina? Tanggapin natin ang bawat isa tulad ng pagtanggap ni Kristo sa atin. Sa halip na kainisan o kagalitan o pabayaan ang mahinang kapatid, dapat tulungan natin siya upang siya'y maging malakas. Turuan natin siya, alalayan natin siya, palakasin ang kanyang loob. Romans 15:7, accept one another, then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Sa Tagalog, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaagapay, wag sanang magdaramdam ang sino man sa atin, pero may personal na tanong ako para sa ating lahat, sa ating kapulungan. Mayroon bang miyembro na sa palagay ninyo ay napakabagal lumago sa kanyang pananampalataya? Mayroon bang miyembro na sa palagay ninyo ay tamad sa paglilingkod sa Panginoon? Dahil dito, kayo ba ay tinutokso ni Satanas na magkaroon ng damdaming pagkainis at pagkainip? Nagkakaroon ba kayo ng damdaming minamaliit ninyo ang kapatid na yan? Kayo ba'y tinutokso ni Satanas na magalit at mag-isip na hayaan na lang ang kapatid na iyan at huwag nang isali sa gawain? Mga kaagapay, kung tayo man ay may ganyang mga damdamin, magsisi po tayo. Isipin natin, tayo ay tinanggap at minahal ni Kristo na walang pasubali. Christ loved us unconditionally. Tayo man ay hindi laging tapat, nagkukulang din tayo, nakakalimot din tayo. Dumarating din ang panahon na tinatamad tayo. Kapag dumating sa atin ang ganyang panahon ng pananamlay at panlalamig, naiinis ba o naiinip si Kristo sa atin? Tinutuya ba tayo ni Kristo? Nagagalit ba si Kristo at iniiwanan at pinababayaan ba niya tayo? Hindi. Sa halip, patuloy tayong tinatawagan at kinoconvict ng Holy Spirit. Patuloy tayong kinakatok hanggang tayo ay magsisi at manumbalik sa Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang pangako tulad ng nakalagay sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Tayo ay pinatawad ni Kristo. Tayo ay tinanggap niya. At kung paanong tayo ay pinatawad at tinanggap ng Panginoon, dapat ganyan din ang ating maging damdamin sa mahihinang miyembro ng ating kapulungan. Alalayan natin sila. Huwag pabayaan. Palaguin natin sila. Huwag kainisan. Tayong lahat ay ginawa ng Diyos na maging bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Halimbawa, kung ang iyong kamay ay nasugatan at nagkaroon ng infeksyon, sasabihin mo ba, masyadong kumikirot ang kamay ko, mabuti pa putulin ko na ito.
Halimbawa, ang paa mo ay nagkaroon ng alipunga at laging kumakate. Sasabihin mo ba, naiinis na ako sa paa kong ito. Kati ng kati. Putulin ko na nga ito. Yan ba ang sasabihin mo? Siyempre hindi. Pero nakalulungkot na sabihin, may mga miyembro sa simbahan na ganyan ang kaisipan. Kapag nagbibigay ng problema ang isang miyembro, sinasabi nila, mabuti pa, alisin na natin siya. Kapag ginawa natin iyan, ang ating simbahan ay magiging putol ang kamay at putol ang paa. Kaya nga balikan natin ang sinasabi sa Romans chapter 15 verses 1 to 2. Sa mga talatang ito, ganito ang utos sa atin. Kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan tungo sa ikatitibay niya. Ang mahinang miyembro ay huwag nating kainisan o kagalitan o iwanan. Tulungan natin siya upang siya ay maging malakas at maging ganap sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tayong lahat ay ginawang bahagi ng katawan ni Kristo upang tayong lahat ay maging malalakas na sundalo ng hukbo ng dakilang habilin. God made us members of the body of Christ in order to be soldiers in the Great Commission Army. Amen? Tulad ni Apostol Pablo, huwag nating kalilimutan ang dakilang layunin natin bilang mga alagad ni Kristo. Isagawa at tapusin ang dakilang habilin to obey and finish the Great Commission. Sariwain natin sa ating alaala ang dakilang habilin ng ating Panginoong Hesus sa Mateo Kabanatang 28 sa mga talatang 18 hanggang 20. At lumapit si Hesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap. At sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa oras na ito, kaagapay, tignan naman natin ang halimbawa ni Pablo. Gayahin natin ang halimbawa ni Apostol Pablo. Lubos na naunawaan ni Apostol Pablo ang dalawang bahagi ng dakilang habilin. First, evangelism o ebanghelismo. Pagpapahayag ng ebanghelyo. Sabi doon, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Amen. Secondly, discipleship o pagiging alagad. Paglago sa pananampalataya kay Kristo. Ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon. Talakayin natin muli ang dalawang bahaging ito ng Great Commission. Una, ebanghelismo or evangelism. Laging inilalagay ni Apostol Pablo sa kanyang harapan ang dakilang layunin ng evangelism or ebanghelismo na ipahayag sa buong daigdig ang ebanghelyo. Romans chapter 15 verses 20 and 21, it has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. Rather, as it is written, those who were not told about him will see, and those who have not heard will understand. Kaya't ginagawa kong mitiin na maipangaral ang ebanghelyo hindi doon sa naipakilala na si Kristo upang hindi ako makapagtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba, kundi gaya ng nasusulat, silang hindi pa nabalitaan tungkol sa Kanya ay makakakita at silang hindi pa nakarinig ay makakaunawa. Kaagapay tayo bilang mga individual na Kristiyano, yan din ba ang mithiin ng ating puso?
Tayo bilang isang iglesia ng Panginoong Hesus, yan ba ang marubdob na hangarin natin? Oo mga kapatid, bilang mga sundalo sa hukbo ng dakilang habilin, as soldiers of the Great Commission, ang buong daigdig ang ating aabutin. Lahat ng hindi pa nakarinig tungkol kay Kristo ay sisikapin nating masabihan ng Ebanghelyo. Lahat ng miyembro ng ating iglesia ay kasama sa mithiin at gawaing ito. Wala ni isa sa atin ang exempted. Lahat ay mga sundalo ni Kristo. Bata, kabataan, matanda, mga anak, mga tatay at nanay, mga lolo at lola. Ito ang layunin ng Diyos para sa atin. Abutin ang ating daigdig para kay Kristo. Reach out our world for Christ. Ulitin ko kaagapay, ang ating daigdig, our world. Oo, ang bawat isa sa atin ay may sariling daigdig. Ito ang tinatawag na our circle of influence. Ang sirkulo ng ating impluensya. Ano ang binubuo ng ating circle? Una, ang ating pamilya, ang mga kasama natin sa buhay. Lahat ba ng kasama natin sa bahay ay nasasabihan natin tungkol kay Kristo? Sila ang dapat unahin natin. Pangalawa, mga kamag-anak. Ilista natin ang mga kamag-anak natin, mga kamag-anak na nakatira dito sa ating lugar. Unahin natin silang puntahan. Pagkatapos, iplano nating puntahan ang mga kamag-anak na nasa ibang lugar. Kung mahirap puntahan, sulatan natin sila. Pangatlo, mga kaibigan, ilista natin lahat ng itinuturing nating kaibigan at isa-isahin nating masabihan ng Ebanghelyo. Pang-apat, mga kasama sa trabaho. Araw-araw nakikita natin ang ating mga katrabaho. Makipag-appointment tayo sa kanila upang masabihan ng Ebanghelyo. Pang-lima, mga kapitbahay. Pang-anim, ang bawat taong dadalhin ng Diyos sa atin. Halimbawa, nasa estasyon ka ng bus, naghihintay ka. May katabi kang tao na naghihintay din. Ang taong iyan ay bahagi ng iyong daigdig. Sikapin mo na masabihan siya ng Ebanghelyo. Pero kailangan nating iplano at paghandaan ang pag-abot sa ating daigdig. Dapat nating gawin ang mga hakbang na ito. Gumawa ng listahan ng mga pangalan ng mga taong dapat mong abutin. Idalangin ang mga tao sa listahan araw-araw kung may panahon o minsan isang linggo kung kapos sa panahon. Laging magdala ng evangelistic tracts, mga babasahin pang ebanghelyo. Imbitahan sa Bible study o sa simbahan o sa isang evangelistic meeting o evangelistic presentation. Magandang iplano natin bilang buong iglesia na magpalabas ng mga evangelistic movie o kaya'y magtanghal ng mga drama katulad ng Prodigal Drama, Prodigal Son. Di ba? Marahil once every 3 months kasi mas madaling imbitahan ng mga tao na manood ng drama o sine kaysa sa Bible study or service. Pag-aralan at sanayin ang sarili natin kung paano magpaliwanag ng kamay ng ebanghelyo or gospel presentation. So, una, ebanghelismo or evangelism. Ikalawa, discipleship o pagiging alagad. Hindi lamang ebanghelismo ang layunin ni Apostol Pablo. Bahagi din ng kanyang layunin na palaguin ang pagkaalagad o discipleship ng lahat ng tumanggap kay Kristo. Ito ang kanyang naging layunin para sa mga taga-Roma. Oo, Kristiyano na mga taga-Roma at marami na silang alam at mayroon na silang karanasan sa pananampalataya pero hindi pa sila perpekto kay Kristo. Kaya nga hanggat hindi pa dumarating sa pagiging perpekto ang mga Kristiyano sa Roma, sinisikap pa rin ni Apostol Pablo na tulungan silang lalo pang lumago. Ang sabi sa Roma Kabanatang 15 sa mga talatang 14 hanggang 16, at ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos
ng lahat ng kaalaman na may kakayahang magturo sa isa't isa. Ngunit sa ibang bahagi ay sinulatan ko kayong may katapangan bilang pagpapaalala sa inyo dahil sa biyayang sa akin ay ibinigay ng Diyos upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hentil na naglilingkod sa banal na gawain sa ebanghelyo ng Diyos upang ang paghahandog ng mga hentil ay maging kalugod-lugod, yamang ito'y ginagawang banal ng Espiritu Santo. Kaagapay, yan ang mitiin ni Apostol Pablo na ang lahat ng sumampalataya kay Kristo ay maging ganap at kalugod-lugod, maging perpekto sa harapan ng Panginoon. Ang pagsulong sa pananampalataya ay hindi matatapos sa daigdig na ito. Ito ay matatapos lamang kapag dumating na tayo sa langit. Kaya tulad ni Apostol Pablo, ay patuloy nating turuan ang bawat miyembro ng ating kapulungan na sila'y makaalam at makasunod sa lahat ng aral ni Kristo. Walang miyembro na dapat maiwanan. Tayo ay dapat makarating lahat sa sukdulang kaganapan. Hindi ko na alam ngayon kung anong ginagawa ng Philippine Navy. Pero noong dekada 80, kasama sa training ng mga bagong pasok ng mga Philippine Navy ay ang pag-aalaga ng isang body o kaibigan. Ang bawat sundalong trainee ay kukuha ng isang body. Alam niyo kung ano ito? Ito'y isang hayop o insekto, maaring langgam, butiki, gagamba o kahit anong insekto. Ang layunin ng training na ito ay alagaan mo ang iyong body sa loob ng ilang panahon, gaano man katagal ang itinakda ng inyong opisyal. Sa loob ng panahong iyan ay sisikapin mong mapangalagaan ang iyong body. Pakakainin mo ito, paiinumin at higit sa lahat iingatan mo siya para hindi siya makuha at mapatay ng ibang trainee. Lahat kayo sisikapin ninyo makapture ang body ng ibang trainee. Kapag nakapture at napatay ng ibang trainee ang inyong body, may parusa kang tatanggapin kasi napabayaan mo ang iyong body. Dahil dito, napakatindi at napakasikreto ang pag-aalaga mo sa iyong body. Ano ang layunin ng training na ito? Sa pamamagitan ng training na ito, itinuturo sa bawat sundalo na ang kasama mong sundalo ay tuturing mo na iyong body. Naiingatan mo kahit anong mangyari. Hindi mo siya pababayaan, sa lahat ng panahon siya iyong tutulungan at aalalayan. At siya naman, ganoon din ang gagawin para sa iyo. Hindi ka rin niya pababayaan, tutulungan ka niya at aalalayan. Ganyan ang aral na binibigyan diin sa Romans chapter 15. Ang kapwa Kristiyano natin, ang kapwa miyembro natin sa simbahan ay ating body na dapat lagi nating tutulungan, aalalayan at ipagsasanggalang. Ano man ang mangyari, sa hirap at sa kaginhawa, sa kalabanan o sa kapayapaan, sa lahat ng panahon, itataya natin ang ating buhay para sa ating kapatid na Kristiyano at siya ay ganun din ang gagawin para sa atin. At ito'y gagawin natin bilang pagsunod at paggaya sa halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Tinanggap niya tayo at itinuring na kanyang body, ano pat inialay niya ang sarili niyang buhay doon sa krus para sa atin. At ngayon, siya ay nabubuhay upang ingatan at tulungan at iligtas niya tayo sa lahat ng oras at sa lahat ng sitwasyon. Ngayon kaagapay, handa ba tayo na gumawa ng pangako sa isa't isa sa bawat miyembro ng ating simbahan? Handa ba tayong mangako ng ganito? Alang-alang kay Kristo at sa tulong ni Kristo, tinatanggap ko ang bawat kapatid sa simbahang ito na aking body na tutulungan, iingatan, aalalayan hanggang sa makarating tayong lahat na sama-sama doon sa destinasyon na itinakda ng Diyos para sa ating lahat. Kung gagawin natin ito kaagapay, sa tulong ng Espiritu Santo, tayo ay gagamitin ni Kristo bilang mapagtagumpay at mabungang mga sundalo ng dakilang habilin o Great Commission
ni Kristo. Gagamitin tayo ng Panginoon upang abutin ang mga maraming kaluluwa para sa Kanya at gagamitin din tayo upang mapalago at mapatibay ang pananampalataya ng mga kasama nating Kristiyano. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang The Godly Mission. At muli kitang inaanyayan sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kung mayroon kang katanungan kaagapay or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZS Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam. Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.